Values Education 9, Term 1, Learning Competency 1B, na ipaliliwanag na ang pagpapalalim ng kamalayan sa sarili batay sa mga pagpapahalaga ay makatutulong upang maisabuhay ang mga katangian at gawi ng lahing pinagmulan na makabubuti sa kanyang kaganapan bilang tao. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, sabay-sabay tayong maglalakbay pabalik sa ating sarili at sa ating pinagmulan. Ang ating paksa ay iikot sa isang napakahalagang proseso ng pagpapakatao, ang pagpapalalim ng ating kamalayan sa sarili gamit ang ating mga personal na pagpapahalaga, at kung paano natin isasabuhay ang mga katangian at gawin ng lahing ating pinagmulan upang marating ang ating pinakamataas na kaganapan bilang tao. Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo munang itanong ko sa inyo ang tanong na ito. Bakit nga ba mahalaga ang kamalayan sa sarili o ang tinatawag nating self-awareness? Bakit kailangan pa nating maglaan ng oras para kilalanin ang ating mga kalakasan, kahinaan, paniniwala at emosyon? Hindi ba pwedeng mabuhay na lang tayo sa araw-araw nang hindi masyadong nag-iisip sa kung sino tayo? Alamin natin ang malalim na rason sa mga susunod na slide. Narito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng baliwalain ang self-awareness. Ang kamalayan sa sarili ang mismong pundasyon ng ating personal na pag-unlad. Upang umunlad, kailangan nating maunawaan ang ating mga tunay na pangangailangan, hilig, at mga layunin sa buhay. Ang taong walang malalim na pagkakilala sa sarili ay kadalasang naliligaw ng landas at nabibigo sa kanyang mga pangarap dahil hindi niya alam kung saan siya lulugar. Kapag kilala mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng kakayahang harapin ang mga hamon at pagbabago sa iyong paligid ng may direksyon. Ang pagpapakatao ay isang tuloy-tuloy na proseso. Laging mayroong puwang para sa pagpapaunlad. Huwag tayong maging kampante o mapagmataas na isiping alam na natin ang lahat at mahusay na tayo. Maraming bagay pa rin ang hindi natin nalalaman at kailangang matutuhan. Ang pagkilala at pagtanggap sa katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng tunay na kumpiyansa. Inihahanda ka nito hindi lang para sa mga hamon sa kasalukuyan, kundi para sa iyong hinaharap. Bago natin marating ang mas malalim na bahagi ng ating pagkatao, tingnan muna natin kung paano nagkakaroon ng konkretong direksyon ang ating buhay habang tayo ay lumalaki. Dito natin hihimayin ang dalawang mahalagang konsepto na nakikita ninyo sa screen, ang career at ang passion. Kapag sinabi nating karera, ito ay ang serye ng iyong mga profesional na gawain at paglago sa loob ng mahabang panahon. Hindi lang ito basta isang trabaho na ginagawa mo ngayon para kumita ng pera. Ito ay ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng iyong kakayahan, karanasan, at kontribusyon sa lipunan sa paglipas ng mga taon. Ito ang landas kung saan mo gustong makita ang iyong sarili na nagpapakadalubhasa. Sa kabilang banda, ano naman ang passion? Ito ay ang matinding sigasig, hilig, at kasiyahang nararamdaman mo sa isang partikular na gawain. Ito yung bagay na kahit mapagod ka o kahit walang nag-uutos sa'yo, masaya mo pa rin ginagawa dahil nagbibigay ito sa iyo ng inspirasyon at enerhiya. Ang passion ang nagiging fuel o gasolina upang maging makabuluhan ang iyong ginagawa. Ang layunin natin sa pagkilala sa sarili ay hindi lang basta makahanap ng trabaho, kundi ang mapagtagpo natin ang ating karera at ang ating passion upang maging masaya, produktibo, at ganap ang ating pagkatao sa hinaharap. Paano natin gagawin yan? Tingnan natin sa mga susunod na slide. Paano natin masisiguro na tama ang landas na ating pipiliin? Ang iyong kamalayan sa sarili ang magsisilbing pinakagabay mo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tatlong mahalagang elemento. Una, ang talento. Itanong mo sa iyong sarili, ano ang kaya kong gawin? Ano ang likas na kakayahan o gifts na mayroon ako na madali kong matutuhan kumpara sa iba? Ikalawa, hilig. Ano ang gusto kong gawin? Saan ba sumasaya ang puso ko? Ano ang mga bagay na handa kong gawin kahit walang kabayaran dahil nagbibigay ito sa akin ng inspirasyon? At ikatlo, pagpapahalaga. Ano ang pinaninindigan ko? Ano ang aking moral compass? Ito ang pinakamahalaga dahil ang talento at hilig na walang tamang pagpapahalaga ay maaaring magdulot ng pinsala sa kapwa. Ang pagpapahalaga ang sumisiguro na ang iyong talento ay gagamitin mo sa kabutihan. Matapos nating pagsamasamahin ng talento, hilig at pagpapahalaga, dapat nating maunawaan ng malalim kung bakit kailangan maging aligned o magkatugma ang iyong talento sa iyong pipiliing karir at passion. Una, ang kahusayan. Ang pagpili ng karir na nakabatay sa iyong talento
ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng performance. Sa aspetong teknikal, mas mabilis ang iyong pagkatuto at mas madali ang pag-unlad kung ang mga gawain sa trabaho ay natural mong kaya. Kapag ginagamit mo ang iyong talento, nagiging mas epektibo ka sa iyong tungkulin. Ikalawa, ang katatagan at pananatili. Maraming tao ang nakakaranas ng burnout o matinding pagkapagod dahil pinipilit nilang gawin ang mga bagay na hindi naman nila talento. Kapag ang iyong passion ay nakatungtong sa iyong tunay na kakayahan, mas naiiwasan ng frustration. Nagiging mas matatag ka sa iyong karir dahil nararamdaman mong nagtatagumpay ka sa iyong ginagawa. At huli, ang competitive advantage. Sa mundo ng pagtatrabaho, ang paggamit ng iyong likas na kakayahan ay nagbibigay sa iyo ng lamang o bentaha sa iba. Mas madali kang magiging eksperto sa iyong napiling larangan kung ang karir na ito ay naaayon sa iyong natural na abilidad. Ito ang direktang resulta ng pagkakaroon ng kamalayan sa iyong sariling talento bago pumili ng tatahaking landas. Tingnan naman natin ang papel ng hilig o interes. Bakit kailangan ng iyong karir at passion ay nakabatay sa mga bagay na gusto mong gawin? Una, ang motibasyon. Sa aspetong propesyonal, ang hilig ang nagbibigay sa isang tao ng intrinsic motivation. Kapag gusto mo ang iyong ginagawa, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na pumasok o magtrabaho. Ang sigla na nagmumula sa iyong interes ang nagpapanatili ng iyong drive kahit sa mga araw na mabigat ang tungkulin. Pangalawa ay ang productivity. May direktang koneksyon ng iyong emotional na interes sa kalidad ng iyong trabaho. Ang isang individual na may hilig sa kanyang ginagawa ay mas nagiging mapanuri at maingat. Dahil nag enjoy ka, mas binibigyan mo ng pansin ang detalye na nagreresulta sa mas mataas na kalidad ng output kumpara sa taong nagtatrabaho dahil lang sa obligasyon. At huli, ang pagiging eksperto. Ang mundo ng karir ay laging nagbabago. Ang taong may tunay na hilig sa kanyang larangan ay hindi tumitigil sa paghahanap ng bagong kaalaman. Ang iyong interes ang magtutulak sa iyo na magbasa, mag-aral at mag-update ng iyong skills. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamahuhusay na eksperto sa kahit anong industriya ay ang mga taong may malalim na hilig sa kanilang ginagawa. Matapos nating talakayin ang talento at hilig, ang huling aspeto na dapat maging aligned sa iyong career at passion ay ang iyong pagpapahalaga o values. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng iyong karakter bilang isang professional. Una, ang kapanatagan ng loob. Sa aspetong psychological o psychological, napakahalaga na ang iyong karir ay naaayon sa iyong mga personal na paniniwala at prinsipyo. Kapag ang mga gawain mo sa trabaho ay hindi sumasalungat sa iyong moralidad, nagkakaroon ka ng kapayapaan ng isip. Naiiwasan ng internal conflict na madalas nararanasan ng mga taong nagtatrabaho sa mga industriyang labag sa kanilang pinaniniwalaan. Pangalawa ay ang makabuluhang tagumpay. Ang kaganapan sa karir ay hindi lamang tungkol sa sweldo o promotion. Para sa isang taong may kamalayan sa sarili, ang tunay na tagumpay ay nakikita sa kabuluhan ng kanyang kontribusyon sa mundo. Kapag ang iyong trabaho ay nakatuntong sa iyong mga values, nararamdaman mong may saysay ang bawat pagsisikap na iyong binibigay. At huli, ang gabay sa pagpapasya. Ang iyong mga paniniwala ang huling batayan o filter sa tuwing ikaw ay gagawa ng malalaking desisyon sa iyong karera. Ito ang magdidikta kung anong mga oportunidad ang dapat mong tanggapin at alin ang dapat mong tanggihan. Sa madaling salita, ang iyong pagpapahalaga ang nagpapanatili sa iyo sa tamang landas upang hindi ka mawala sa gitna ng maraming opsyon sa hinaharap. Ngayong alam na natin ang ating talento, hilig at pagpapahalaga, balikan natin ang ating layunin. Bakit natin kailangang palalimin ang ating kamalayan sa sarili? Hindi lang ito para maging mayaman tayo. Ginagawa natin ito dahil ang pagkilala sa ating sarili ay ang tanging paraan para maisabuhay natin ang mga dakilang gawi ng ating lahi. Kapag pinagsama-sama mo ang galing ng iyong talento at ang dangal ng iyong pinagmulan, doon mo mararating ang iyong kaganapan bilang tao, kung saan ang iyong tagumpay ay nagiging pakinabang sa iyong kapwa. Mula sa pagtingin sa ating sarili, humakbang naman tayo pabalik sa ating pinagmulan. Naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit ka ganyan mag-isip? Bakit ganyan ang ugali mo? Ang sagot ay dahil ang iyong pagpapahalaga ay hindi aksidente. Sila ay nananalaytay sa iyong dugo. Tandaan natin, hindi ka nagsimula sa isang blank page.
Noong ipinanganak ka, dala mo na ang mga gawi, tradisyon at kultura ng iyong pamilya at ng laying iyong pinagmulan. Mayaman ang iyong kasaysayan. Ngunit bilang isang individual, mayroon kang laya. Ang hamon sa atin ngayon ay ang maging mapanuri. Piliin at yakapin natin ang magagandang gawin ng ating lahi na nais nating ipagpatuloy. At magkaroon tayo ng lakas ng loob na baguhin o talikuran ang mga ugali na hindi nakatutulong sa ating pag-unlad bilang tao. Dito na natin formal na bubuksan ang pinto ng ating pagkakakilanlan, ang ating lahing pinagmulan. Gaya ng nabanggit ko kanina, dala-dala natin sa ating dugo ang kultura ng ating mga ninuno. Ayon sa malawakang pananaliksik ng National Commission for Culture and Arts o NCCA, napakarami nating mga positibong pagpapahalaga bilang mga Pilipino. Ngunit para sa ating talakayan ngayon, pumili lang tayo ng 10 sa pinakamahalagang gawi at katangian na may pinakamalaking ambag sa ating pagpapakatao. Hihimayin natin ang bawat isa sa mga ito sa mga susunod na sandali upang alamin kung paano natin isasabuhay sa praktikal na paraan mula sa pag-aalaga sa ating katawan at pag-iisip ng positibo hanggang sa kung paano tayo makikitungo ng may kabutihan sa ating kapwa. Habang tinitingnan ninyo ang mga listahang ito, tanungin nyo sa inyong sarili, alin sa mga ito ang buhay na buhay sa akin ngayon at alin ang kailangan ko pang pagtrabahuhan. Magsimula tayo sa malasakit. Kapag pinalalim mo ang kamalayan sa iyong sarili, itinatanong mo, may pakialam ba ako sa nararamdaman ng iba? Ang malasakit ay ang pagpili na huwag maging makasarili. Kapag isinasabuhay natin ito, hindi natin hinahayaang may maiwan o masaktan sa ating kapwa. Sa lipunan, ang malasakit ang nagtatayo ng isang komunidad na may kalinga, kung saan ang bawat tao ay nakadarama na sila ay ligtas at pinahahalagahan. Ikalawa ay ang katapatan. Ang pagkilala sa sarili ay nangangailangan ng katapatan, ang pagharap sa sarili mong mga pagkakamali at kahinaan. Kapag naging tapat ka sa iyong prinsipyo at sa iyong salita, isinasabuhay mo ang palabra de honor ng ating lahi. Bakit ito mahalaga sa lipunan? Dahil ang katapatan mo ang nagiging pundasyon ng tiwala. Ang lipunang may tiwala ay isang lipunang payapa at walang pandaraya. Sumunod ay ang bayanihan. Ang malalim na kamalayan sa sarili ay nagtuturo sa atin na hindi tayo nabubuhay sa isang isla. Bahagi tayo ng isang mas malaking pangkat. Ang bayanihan ay ang kusang pag-aalay ng lakas para sa kabutihan ng lahat. Kapag isinasabuhay natin ito, pinatutunayan natin na ang ating kaganapan ay nakatali sa kaganapan ng ating kapwa. Dahil dito, nagiging mas mabilis ang pag-unlad at pagbangon ng buong lipunan. Ang ikaapat ay disiplina. Paano ito konektado sa kamalayan sa sarili? Ang taong kilala ang sarili ay alam kung paano kontrolin ang kanyang mga emosyon, galaw at desisyon. Ang disiplina ay ang pagsunod sa tama kahit walang nakatingin. Kapag ang katangiang ito ng lahi ang pinairal mo, nag-aambag ka sa kaayusan ng lipunan. Ang disiplina mo ay paggalang sa espasyo at karapatan ng ibang tao. Dito naman tayo sa kasipagan. Ang pagkilala sa sariling lakas at kakayahan ay nag-uutos sa atin na huwag maging pabigat. Ang kasipagan ay ang pagbubuhos ng iyong buong husay sa anumang tungkulin mo ngayon bilang anak, mag-aaral o mamamayan. Kapag isinasabuhay mo ang kasipagan ng iyong lahi, nagiging produktibo ka. Ang isang lipunang binubuo ng mga masisipag na tao ay isang lipunang umuusad at hindi dumedepende lang sa iba. Ang ika-anim ay ang katatagan. Kapag alam mo kung sino ka at kung ano ang iyong pinagmulan, hindi ka madaling mabuwal ng mga pagsubok. Alam mong ang lahi mo ay subok na sa mga bagyo ng buhay. Ang katatagan ay ang kakayahang bumangon ng mas matatag matapos madapa. Sa lipunan, ang katatagan ng bawat individual ay nagiging kolektibong lakas. Ito ang nagbibigay ng inspirasyon sa iba na huwag mawalan ng pag-asa. Sumunod ang pagkamalikhain. Ang kamalayan sa sarili ay nagbubukas ng ating isipan sa mga bagong ideya at solusyon. Hindi lang ito sa sining. Ito ay ang kakayahan na makakita ng paraan sa gitna ng kakulangan. Kapag isinasabuhay natin ang pagiging malikhain ng ating lahi, nakatutuklas tayo ng mga inobasyon,
na nagpapagaan sa buhay ng tao. Ang malikhaing pag-iisip ay nagdadala ng solusyon sa mga problema ng lipunan. Ang ikawalo ay pasasalamat. Ang taong may malalim na pagkaunawa sa sarili ay may kababaang loob. Alam niyang ang kanyang mga narating ay dahil sa tulong ng iba at ng may likha. Ang pasasalamat ay ang pagkilala sa kabutihan sa iyong paligid. Kapag isinasabuhay natin ito, nagiging positibo ang ating pananaw. Sa lipunan, ang kultura ng pasasalamat ay nagbubunga ng pagbibigayan, paggalang, at pag-alis ng inggit sa puso ng tao. Dito naman tayo sa pakikipagkapwa. Ito ang core ng ating pagka-Pilipino, ang pagtingin sa iba bilang bahagi ng iyong sarili. Ang pagpapalalim ng kamalayan sa sarili ay hindi nagtatapos sa ako, kundi dumediretso sa tayo. Kapag isinasabuhay mo ang pakikipagkapwa, itinuturing mo ang bawat tao ng may pantay na dangal at katarungan. Ito ang nagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong lipunan. At ang ikasampu ay ang pananampalataya. Ang ating moral compass ay nakatali sa ating malalim na espiritualidad. Ang pagkilala sa sarili ay ang pag-alam na mayroong mas mataas na kapangyarihang nagmamahal at naggagabay sa atin. Kapag sinasabuhay natin ang pananampalatayang ito, nagkakaroon tayo ng lakas na gumawa ng mabuti at manindigan sa katotohanan. Ito ang nagbibigay sa lipunan ng isang matatag na moral na pundasyon upang hindi tayo maligaw ng landas. Ngayong naiintindihan na natin ang 10 gawin na ito, mapapansin ninyo, wala sa mga ito ang para sa sarili lang natin. Ang lahat ng ito ay dumadaloy pabalik sa lipunan. Iyan ang susunod nating tatalakayin sa ating kaganapan bilang tao. Kung paano ang pagkilala sa sarili gamit ang mga values na ito ay nagiging susi para maging ganap at kapaki-pakinabang tayong bahagi ng mundo. Ang pagpapalalim ng kamalayan sa sarili batay sa mga pagpapahalaga ay makatutulong upang maisabuhay ang mga katangian at gawi ng lahing pinagmulan na makabubuti sa iyong kaganapan bilang tao. Ito ang pinakabuod ng ating talakayan ngayon. Kapag kilala mo ang iyong sarili at tapat ka sa iyong mga pagpapahalaga, hindi na lang basta mga salita ang 10 gawi na iniwan sa atin ng ating lahi. Kusa mo na itong isasabuhay sa araw-araw. At kapag nangyari yon, doon mo mararating ang tinatawag nating kaganapan bilang tao. Paano ba natin inilalarawan ang kaganapang ito? Una ay ang pagiging higit sa sarili. Ang maling akala ng marami, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng pera o ganda ng posisyon. Pero sa araling ito, nililinaw natin, hindi ka magiging ganap na tao kung sarili mo lang ang iniisip mo. Ang kaganapan ay nagsisimula kapag husay at gawi mo ay nagagamit mo para sa ikabubuti at ikagagaan ng buhay ng iyong kapwa. Pangalawa, ito ang pagsasabuhay ng ating lahing pinagmulan. Ang mga gawi gaya ng malasakit, katapatan at bayanihan ay nagiging kompas mo sa bawat kilos at desisyon. Hindi ka lang basta nagpapasya para sa panandaliang ginhawa. Pumipili ka batay sa kung ano ang marangal at makabubuti sa nakararami dahil alam mo kung anong dugo ang nananalaytay sa iyo. At sa huli, ang pamumukadkad ng pagkatao. Ang tinatawag natin sa English na human flourishing. Ang isang halaman ay hindi lang namumukadkad para sa sarili niya. Namumukadkad siya para magbigay ng ganda, lilim, at prutas sa paligid niya. Ganon din ang tao. Ang taong ganap ay umaabot sa kanyang pinakamataas na potensyal upang ang kanyang talento at values ay maging instrumento ng kabutihan sa lipunan. Sa madaling salita, ang pagkilala sa sarili ay simula lamang. Ang pag-unlad ng lipunan ang dulo. Doon mo lang masasabing ikaw ay ganap na tao kapag ang mundo ay naging mas mabuting lugar dahil nabuhay ka rito. Sabi nga ng aktres na si Toni Collette, the better you know yourself, the better your relationship with the rest of the world. Totoo ito, dahil kapag malinaw sa iyo ang iyong mga pagpapahalaga at pinagmulan, hindi ka lang nagiging mabuting empleyado o profesional. Nagiging mabuti kang mamamayan, kaibigan at kapwa. Ang iyong kaganapan ay nagmumula sa maayos na ugnayan mo sa iyong sarili
at sa mundong iyong ginagalawan. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa learning competency na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!